Hello, hello! Magandang araw mga bata! Kamusta kayong lahat? Hello fellow educators and dear learners! Tayo po ay nasa week 3 na ng ating music grade 6. At ang ating topic ay different musical repeat marks. Yes po, naituro ko na din po ito sa week 2 at doon nga po ay pinaliwanag natin sa week 2 natin ang katuturan ng iba't ibang repeat marks na makikita sa isang musical score. At ang gamit nito, doon ay may mga awit tayo na mga halimbawa at binalikan din natin doon ang learning task number 6 dahil ito pa rin ay may kaugnayan. So ito pa rin ay may kaugnayan sa forms of music. So, magpatuloy po tayo. At kung babalikan natin ang ating MELT for week 3, mga bata, ito ay may kaugnayan pa rin sa repeat marks. Kung hindi mo pa napanood yung week 2 natin, maaari mong balikan ito para mas malinaw ang pag-unawa sa ating mga aralin. Ilalagay ko po ang link sa description box upang mabilis ninyong maunawaan at ma-access ang ating week 2. So ngayon ay magfo-focus lang tayo sa mga definition. At ito ay time na rin para gamitin natin ang mga repeat marks sa isang composition. Ito ay kaulam ng inyong Learner's Packet 4A na ginagamit ninyo. Okay? So pag-aaralan natin ulit ang Da Capo or Decay, Dal Segno, Alfini, DC Alfini. Ito yung mga repeat marks ng ano yung mga ibig sabihin niyan na pag-aralan natin last week. So ngayon, application tayo. More on application. Okay po? Ready na ba kayo? Okay, sige, magpatuloy tayo. Composers make musical forms which expresses their feelings and ideas. They use different symbols that indicate repetition of some sections. After going through this lesson, you are expected to use the different repeated marks in music. So, yun po ang gagawin natin. Gagamitin natin yung sa palagay natin ay naaakmang repeat marks sa isang musical score. Okay, so these are the different repeat marks that are related to form. So, una is the dal segno. So, it indicates that the musical piece is to be repeated from the sign. So, ito yung tinatawag nating sign. Okay? So, next is the capo or decay. Ang sinasabi nila, decay. It indicates that the music piece is to be repeated from the beginning of the composition. So, simula sa umpisa. At may example tayo doon sa week 2. So, yung da capo, kadalasan makikita siya sa bandang dulo. Kapag nakita mo na ang dizzy or da capo, ang ibig sabihin nun, babalik ka mula sa umpisa. Okay? Next, we have da capo and or decay and dal segno. Meron silang same purpose in repeating the particular section except in the exact places where to begin. They also end with the word fini. Okay? So, yung da capo, mga bata, ang ibig sabihin, di ba, babalik sa una or sa umpisa. Okay? Dal segno, ganun din. Ang fini or alfini at si da capo at dal segno ay karaniwang kadalasang magkasama. Para silang kambal, yung sinabi ko nung last week. So, pagka nandun yung isa, karaniwan makikita mo rin yung isa. So, DC and decay and alfini. Kapag nakita niyo yung dalawa, it means that the section is to be repeated from the beginning up to the word fini. Okay? So, pareho silang nagtatapos sa word na fini. Ito ay repeat mark. Okay? So, may kahawig siya, di ba, mga bata, doon sa bar line. Diba? Alam niyo naman yung bar line. Inilalagay siya sa stop to create a measure. Pinaghihiwalay din ito yung music notes and double bar ay may iisang trabaho. Alam niyo yung double bar, diba? So, ito yon. Pero naiiba na kapag nilagyan natin ng dalawang tuldok. So,
So, yung double bar, inilalagay siya para hudyat ng pagtigil. So, ang double bar line, mga bata, ay nakikita lagi sa hulihan ng music or music score, kaya ito medyo madaling intindihin. Ang trabaho niya, basta nakita nyo, ang ganong sign, ang ibig sabihin nun ay end ng tune na inyong pinapakinggan. So, ito naman ang ating repeat sign. Ano nga ito, mga bata? Ito ang ating repeat sign. Ito naman yung ating karaniwang, regular sign. No? Regular repeats ang tinatawag natin dyan. Mula sa simula, pero isang beses lamang uulitin. So, hindi ka na matatapos kapag inulit-ulit mo at pinaglabad mo ang makita mong repeat sign na ito. So, hindi ka na matatapos, forever ka nang paulit-ulit. Kapag nakita niyo ito, ang ibig sabihin, kung saan narito ang simbolong ito, doon ka mag-uumpisa. So, malinaw po yun. So, next naman, ito ay symbol na ang ibig sabihin that the music is to be repeated from the beginning. Ganon din ito. This means that repeat from the beginning. Then skip the first numbered bars from the following number bars. So dito may tinatawag tayong close at open bracket. So ito yung close bracket, dapat nandito ang open bracket. Ayan. Ibig sabihin, magpatuloy. So, doon may tinatawag tayong close and open bracket. Pag nasa close bracket tayo, ang ibig sabihin, ito na yung clue kung saan ka uulit. Minsan, sinasabayan din ito ng dot or repeat dot. So, ang ibig sabihin nun, mga bata, babalik ka mula sa umpisa. Okay? So, babalik ka mula sa umpisa. Tapos, papasok ka na ngayon sa open bracket. Ibig sabihin nito, magpatuloy ka na sa pag-awit or continuous singing na. Okay, malinaw po yun. So, sa learning task number 1, okay, sa learning task number 1, ang gagawin natin, study and copy the excerpt of musical piece below in your writing notebook or pwede rin sa notebook, and circle the different symbols you may see in the piece. Write also the definition of the symbol used. Okay? So, yung mga definition na una ko na ipinakita, pwede nyong i-replay yon. So, ang gagawin lang daw natin ay bibilugan natin lahat ng makita nating repeat marks. So, eto na ang nauna kong nakita na ginagamit sa pagre-repeat. Fini. Ito yung repeat, close and open bracket. DSL, Fini. So, may nakita pa ba kayo, mga bata? Okay, so wala na rin ako nakita. So, okay na tayo sa learning task number 1. Okay, para sa learning task number 2, we're going to match column A with column B. Write the correct letter on the space provided. Do this in your notebook. So, yung kanina, pinakita natin yung definition. Sabi ko sa inyo, more on definition tayo ngayon. Dahil, pinag-aralan na natin ito nung week 2. So, ito ay bilang ayuda lang doon sa napag-aralan natin nung week 2. Dahil napakasiksik na nung ating week 2. Okay. So, sabi sa inyong lip, sa number 1, it means the end. Okay? It means the end. Ano nga yun, mga bata? Ito ay fini. Okay? Fini. Isipin nyo na lang, finish. Okay? Finish. Next, it means a sign. Okay? Sign. Ito ay letter D. Senyo. Okay? Yung sign na parang S na may tuldok, yun yung sign na sinasabi. Next, it means that the section is to be repeated from the beginning up to the word fini. Okay, ano kaya yon? Ito ay letter C. DCL fini. Okay? Next, it indicates that the musical piece is to be repeated from the beginning of the composition. So, ano yon? Letter F, decade or da capo. Next,
Number 5, it indicates that the musical piece is to be repeated from the beginning of the sign. So we have letter G, dal, senyo. Okay? Dal, senyo. Okay, so nandito na tayo sa learning task number 3. Study the musical piece of the following song. Identify the repeat marks used by writing them on the table. Do this in your notebook. So, ito mga bata ha, isusulat niyo ito sa inyong notebook. Tapos, lagyan niyo Amazing Grace, Tinikling, My Lord, What a Morning. Okay? So, ito ay mga awit. At hahanapin lamang natin, katulad ng ginawa natin sa learning task number 1, yung binilugan natin, yung mga repeat marks, ilalagay lang natin at idodrawing yung mga repeat mark dito sa mga column. The first one, meron tayong Amazing Grace. Okay, so mga bata, hanapin natin ang mga maidodrawing natin na magiguhit natin doon sa column na repeat marks. Una na ito, isa-isahin natin. Okay, so we have open bracket. Okay, so yun lamang ang ating nakita. Okay? Ang ibig sabihin nito, uulit-ulit sa Amazing Grace. Or dun sa, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Okay, so ito ibig sabihin ulit-ulit. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious thing that grace appeared, the hour of first believe. Okay? So, kasi nandito na yung open bracket. Okay? So, ito ay inawit ko din dun sa week 2 natin. Sana mapanood nyo yung week 2 dahil malinaw yung mga paliwanag natin doon. Okay? Kasi nag-focus tayo doon sa gamit ng mga repeat marks. Okay mga bata, so dako tayo dito sa pangalawang awit. So by the way, yung Amazing Grace, yung mga binilugan natin kanina, ilagay nyo doon sa column ng Amazing Grace. Okay? So isusulat nyo lang yung mga binilugan natin doon sa column ng Amazing Grace. So ngayon naman, itong Tinikling. So, ito ay may dalawang part, A and B. Pero, hindi nga pala natin pag-aaralan yung form ng awit. Kukunin lang natin mga bata ay itong mga repeat marks. So, may nakita ba kayo mga bata na repeat marks? Sige, unahan nyo ako. Yan. So, itong Tini, nakita rin natin dito ang sigurado na tayo na nandito si Da Capo or The Cave. Diba, sabi ko kanina, madalas makita yung dalawa na magkasama. Ito naman ang inyong isusulat doon sa column ng Tinikling. Okay. So, let's move on. Dito naman sa My Lord, What a Morning. Hanapin natin mga bata ang repeat marks. Tini at DCL Tini. Okay. So, next. Ito naman ang isusulat nyo mga bata doon sa column ng My Lord, What a Morning. So, okay na tayo doon. Na lagpasan na natin ang learning task number 3. Dako naman tayo ngayon sa inyong learning task number 4. So, ito na yung application. Lalagyan natin ng repeat marks itong musical score na ito. Gagawin nyo ito sa inyong mga notebook. So, alam natin mga bata na ito ay awiting pambata na may 3 music praise. Yan, may 3 musical
phrases. Kapag malaki ang pagkakahati. 1, 2, 3, 4, 5. Na meron pang kasunod itong up above the world so high, like a diamond in the sky. Ano yung kasunod? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. So, yun ang ating pinaka-tapos. Kaya lang, maaari din naman na gawin ang ganitong music score. Okay? So, ginagawa ito ng compositor para makatipid sa space. Okay? So, ito naman ay pwedeng ulitin. Kaya, ang gagawin natin, ang ating application, pwede natin siyang lagyan ng DC Alfini. Ano nga mga bata, ang ibig sabihin kapag DC Alfini, magsisimula ulit tayo dito sa una. Tapos, lagyan na rin natin ng Fini. Kasi, kapag nakakita kayo ng DC Alfini, dapat automatic may Fini na makikita kung saan tayo magtatapos. So, magiging twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Magsisimula ulit sa una. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Okay? So, saan tayo magtatapos? Dito na tayo magtatapos. Dahil dito yung word na Fini. Nagkusang lumipat. Okay? So, nandito na tayo sa learning task number 5. Ang sabi lang naman doon, give the meaning of the following musical terms. Write your answer in your notebook. Okay? So, ibinigay doon ang Fini, DC Alfini, Dal Senyo, the cape or the cape or the capo, DS Alfini. So, ayan. Inilagay ko na dito yung mga meaning. Basahin na lang natin. Fini means up to end. DC Alfini, it means that the section is to be repeated from the beginning up to the word Fini. Kapag nakita yung Fini, doon na nagtatapos ang ating awit. Okay, basta yung mga red, yun yung mga sagot, ha? Okay, so, Dal Senyo indicates that the musical piece is to be repeated from the beginning of the sign. The cave, it indicates that musical piece is to be repeated from the beginning of the composition. DS Alfini, the musical piece is to be repeated from the sign up to the word Fini. Okay, so tapos na tayo sa learning task number 5. Okay, punta naman tayo dito sa learning task number 6. Use different repeat marks that are related to form in the following music piece. Okay, so do this in your notebook. So, nilagyan ko na siya ng repeat mark. Okay? So, ang ano kasi niyan, wala talaga siyang repeat mark. Kung inyong titignan, walang repeat mark ito. Okay? So, wala to kanina. Pero, dahil maaari nating, ang sabi dito, lagyan natin ng repeat marks, nilagyan natin ng isang repeat mark. Ang ibig sabihin, uulit-uli mula sa umpisa. Pero, isang beses lang. Okay? Paru-parong bukid, nalilipad-lipad, sa gitna ng daan, papaga-pagaspas, isang bara ang tapis, sandang kalamanggas ang sayan de cola, sang piyesa ang sayad. May paineta pa siya, may suklay pa man din, nagwas de ohetes, ang palalabasin, haharap sa altar, at mananalamin, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. Tapos, ang gusto kayo ulitin ulit, paru-parong bukid. Okay, so pwede yon. Kung may naiisip pa kayong iba, na pwedeng maging, ano yan, pwede sa repeat marks, ito yung idinagdag natin.
So, ito yung ating rubrics. Okay, so maaari nyong laruin yung musical piece na Paru-Parong Bukid. Okay, so in your notebook, write your own personal insights about the lesson using the prompts below. So, I understand ano yung naunawaan nyo. I realize yung na-realize nyo sa pag-aaral natin ng music. And I need to learn more about, okay, so pwede nyo sagot dyan, I need to learn more about the repeat marks. Kahit ano, pwede nyo isagot dyan dahil wala namang mali. So, yun muna mga bata para sa ating week 3. Mabilis lang, hindi ba? Kung nabalikan nyo yung week 2, mabilis nyo na mapag-uunawa ang ating week 3. Maraming salamat mga bata. Huwag kalilimutang i-subscribe at i-share ang ating video. At nagpapasalamat ako sa mga pabalik-balik na nanonood sa ating videos. Stay tuned lang po para sa ating week 4. Maraming salamat. God bless.